Matanong ko lang po, pero hindi nyo na kailangan sagutin ngayon to. Kayo po ba ay galing sa isang broken family? Or magulo? Kahit buo, pero magulo. Laging nag-aaway. Napaka-dysfunctional. Yung mga mali-mali ang ginagawa ng mga kasamahan nyo sa bahay. O, yun. Yung may pasaway doon at siya yung nagpapahamak sa inyo lahat. Hindi po ba? O kaya sabihin natin, incomplete kayo, hindi naman separated ang parents, pero incomplete. Sabihin natin, nasa abroad ang isa, ang tatay o ang nanay, nagtatrabaho. Hindi kayo mabuo-buo. O kaya sabihin natin, lahat naman kayo nandyan, masaya, madami, pero laging nag-aaway. Laging nagbabangayan, may kampihan. May kakampi dito kay ate, kay kuya, tas gano'n. Lalo na pag-uusapang mga lupa, yung mga gano'n po ba? Hindi po ba na hindi yun yung gusto ng Panginoon? O kahit tayo, ayaw natin ng ganong klaseng pamilya. Kung maaari lang, maayos ang ating pamilya. Hindi po ba? Lalo na nga po sabihin natin, mas marami siguro yung kasapi ng pamilya. Sabihin natin, mas masaya in one sense, pero mas malaking chances na mas magulo. Di ba? Kasi may isa dyan na baka sasabihin na, or black sheep, ay nasasabihin, siya yung pahamak. So umaga na to, pag-uusapan natin po tungkol sa pamilya, yung pagmamahalan sa pamilya. At so, ang title po ng message natin ngayon ay Family Reconciliation and Reunification. Kwento po ito nung nakita natin ng pagsasama muli po ng pamilya po ni Jacob, or sa pamamagitan po ni Joseph, na kanyang isa sa mga anak. Ang nais ko po sana ngayong umaga mga kapatid, ano man ang kalagayan ng iyong pamilya, or nag-iisip ka na bumuo ng iyong pamilya at sana maging masaya at maayos at walang ganyang gulo. May God mend your hearts. Lalo na kapag sabihin natin na kinalakihan mo ang ganitong klaseng pamilya. Hindi mo kasalanan yon. Lumaki ka sa ganon. Alright? May God heal your family. Lalo na kung nagkaroon na ng sakitan. O kaya sabihin natin naging biktima. Halimbawa, may isa kapamilya nyo ay dumaan sa isang trahedya. Halimbawa, inabuso or nasagasaan, napilayan, or sabihin natin na nagkaroon ka ng kapatid na may diferensya, ipanalangin natin sa Diyos na pagalingin po ni Lord ang inyong pamilya. Okay po ba yon? Palagay ko naman lahat tayo may kakilala. Kung hindi man yung atin, kung sabihin natin maayos sa isang pamilya natin, na may magulong pamilya, sabihin natin kapitbahay natin. Ipag-pray din po natin sila. Nawa, gabayan tayo ni Lord na makapagpatawad sa isa't isa. Palagay ko lahat tayo, kahit papaano, kailangan natin ng pagpapatawad sa ating mga kapamilya. Yung issue na hindi matapos-tapos, whether sabihin mo, tinapos mo na, pero sa kanya hindi pa rin natatapos, magkaroon ng pagkakabati at magkaroon ng panibagong, mas magandang relationship. Yun, panibagong simulain. Kami po sa aming pamilya, mula nung kami po ay nakakilala po sa Panginoon, ang laki pong bagay. Kasi syempre, ang una po nakakilala sa amin, yung panganay kong kapatid at mother ko, nasa abroad kasi ang tatay ko noon. So magmula po sa kanila, pababa, naayos po yung pamilya namin. Purihin po ang Panginoon. May you have the Amen, amen. Amen. At lahat kami lumapit sa Panginoon. At pati yung mga kamag-anak namin, kami po ang kinasangkapan ng Panginoon para makalapit din sa Panginoon ang mga kamag-anak namin. Lalo na po sa mother side namin na nakapagtayo pa ng mga iba't ibang churches. Ginamit po talaga ng Panginoon yung mother ko. May you have the humility and the love toward each other. Naisin po ba natin ito mga kapatid? Right. So dito sa kwento po ni Jose, sana makadraw po tayo ng mga lessons kung paano sana muli mabuo ang ating pamilya. Alam po natin yung setup ng pamilya ni Joseph ay hindi po ideal. Pero bago po tayo pumunta kay Joseph, tignan po muna natin yung history nila. Meron po tayong tinatawag na mga the patriarchs. Pag sinabing patriarchs, patros means father, archos is primary o primero. So sila yung mga primerong tatay ng lahi ng Israel, ng bansang Israel. Nagsimula yan kay Abraham, na tinawag ng Panginoon, magmula po sa Urkesh. Tapos, mapapansin nyo dito sa buhay ng mga ito, lagi silang matindi yung adversity nila. Si Abraham, matanda na, hindi pa magkaanak. Tapos yung asawa niya, nakurusunadahan pa ng hari ng Egypt nung sila ay pumunta doon for refuge. Nung bumalik sila, tapos si Abimelech, nakurusunadahan na rin si Sarai. Ang delikado doon, baka siya'y asawahin ng hari. At ang pangako ng Panginoon, silang dalawa, magkakaroon ng sarili na lang anak. At yun po nangyari, nagkaroon sila ng anak nila si Yitzhak. Muntika na pang hindi si Yitzhak kasi nagkaroon siya ng naunang anak, si Ishmael, pero sabi ni Lord, hindi si Ishmael ang pinili ko, si Yitzhak.
Alright? Tapos, nung lumaki si Yitzhak, naghanap siya ng asawa, sabi ni Abraham, doon sa kanyang servant, huwag kang kukuha ng mapapangasawa ko, magmula dito sa mga Kananeo na to. Punta ka doon sa pinanggalingan ko, sa tatay ko, maghanap kayo ng kalahi namin doon. So, si Rivka ang napangasawa, or Rebecca. Ang problema, si Rebecca hindi rin magkaanak. So, nanganganib na naman. Tapos, nakrusunadahan din ni isa pang Abimelech, yung si Rivka. Eventually, niligtas sila ng Panginoon, tapos nagkaanak sila. Dalawang magkapatid. O, kambal. Kilala po natin sila. Sila si Esav at si Yaakov. Okay? Si Esav pasaway. Nag-asawa ng mga babaeng Kanineya. Hindi tuloy, maipasa ni Yitzhak yung pangako ng Diyos sa kanya, yung nagmula kay Abraham. So ngayon, single pa itong si Yaakov, binigay ni Lord ang pangako ngayon kay Yaakov. Pero sabi niya, tumakas ka, pumunta ka doon sa kapatid na naman ni Rivka at makapaghanap ka doon ng asawa. Next week po, pag-uusapan po natin yon. Kasi po, ako po ulit mag-share next week. Atras na po natin yon. Pag-uusapan po natin yung papaano pinaglaban ni Yaakov ang pagmamahalan, ang pag-ibig. No, kasi syempre, mas malapit yan sa February 14 eh. So ngayon, ang binigay sa akin topic, more on family. So nasa Genesis 45, pero yon nasa Genesis chapter 40. Tapos, si Yaakov, siya naman ang pinagpala ng Panginoon, binigyan siya ng 12 anak na lalaki. Si Reuben, si Shimon, si Levi, si Yehuda, si Dan, si Naphtali, si Gad, si Asher, si Yisakar, Zebulun, Dina, hindi kasama siya kasi babae siya, pero anak pa rin syempre, of course. Si Joseph, na itong pag-aaralan po natin ngayon, at si Binyamin. Mapapansin po natin, gusto lang talaga ni Yaakov isang asawa. Pero niloko siya ng kanyang biyena na si Laban, ang napangasawa niya tuloy 2. Yung patriarchs natin, tigi-isa lang naman talaga asawa nila eh. Nung nabiyudo si Abraham, saka uli siya nag-asawa. Hindi siya nagdalawang asawa ng sabay. Although si Hagar, hindi niya naman asawa si Hagar, yung Egyptian woman. Okay, so makikita po natin dito na ang gusto talaga po ni Yaakov, si Rachel. Hindi po ba? At ito yung Zilpah at Bilhah, yun yung mga female servants nung magkapatid. So nakapag-asawa po siya ng magkapatid. Pinagpala naman siya ng husto ng Panginoon at magkaroon siya ng maraming anak. Ang point po dito is magpatuloy po, ma-preserve po ng Panginoon ang lahi ni Abraham at dumami kasi ang pangako, siya ay magiging ama ng napakaraming bansa. Magmula sa kanya, lalaki ang lahi nila, dadami ang lahi. Yung matinong lahi. Pero napansin natin dito sa kwento ng pamilya ni Yaakov, magulo. Si Rachel namatay sa panganganak kay Binyamin. So most of the times, ang nakasawa niyang asawa si Leah. Hindi si Rachel. Maaga namatay si Rachel. Kaya mahal na mahal po ni Yaakov si Rachel kasi siya naman talaga yung gusto niyang mapangasawa. So, pinapanood nating video yung story po ni Joseph. Kung matatandaan niyo po at kung familiar kayo sa story po ni Joseph, ayun po yung inano natin. Hindi na natin pinanood yung yung early part of the story. Si Joseph ay pang-11 anak at panganay kay Rachel ni Yaakov. Ano po? At dahil sa nung nanaginip siya na siya ang mamumuno sa kanyang mga kapatid, na-offend yung mga kapatid, pati na rin yung tatay nila si Yaakov. Pero tinago ni Yaakov sa puso niya yung ganon. Bakit kaya ganon sinasabi? So nangyari ngayon, siya ay halos patayin, hinihulog sa well. Pero nung nakita nila na may pagkakataon na may benta, mapalayo si Joseph. Ayaw nilang patayin kasi sabi ni Ruben, huwag natin siyang patayin, huwag naman yon, sobra na yon. Nung may dumadaan ng mga Midianita, nakasama ang ilang Ishmaelita, na papunta ng Egypt at doon siya nabenta bilang isang slave. At dinisib nila ng mga magkakapatid, ang kanilang tatay, sinabi nila na patay na si Joseph. Right? So imagine niyo kung gaano kagulo yung ganung pamilya. Imagine niyo yung pinagdaanan ng sakit ng damdamin at puso ni Joseph. Kung ganito lang din ang mga kapatid ko, inaapi ako, ayoko na rin sa pamilyang ito. Kayo po ba ang nakaranas na rin ng gano'n? O siguro ng mga bata kayo, nag-try kayo na lumayas, siguro 5 years old kayo, lalayas na ako sa balutan kayo. Ginawa niyo na ba yun? Di ba may mga gano'n lalaki, no? Siyempre, bata rin gano'n, no? Iyak ka lang iyak, binuli ka, gano'n. Tapos ano nangyari kay Joseph? Eventually, napunta siya kay Potiphar, at naging katiwala siya, pero nagustuhan siya ng asawa ng Potiphar, hindi naman po pwede yun. Binaligtad siya, nakulong po siya. Tapos, doon sa pagkakulong,
Nagkaroon siya ng dream, yung dalawa niyang kasamahan, yung cupbearer and chief baker, yung cupbearer na-restore, yung chief baker hindi. Pero nagkaroon ng dream ang Pharaoh. Alright? At ito nagkaroon pagkakataon para tinawag si Joseph at siya ang nagbigay ng interpretation ng dream ng Pharaoh. So, ito sa lupain na puro kamalasan ng naranasan niya, dito siya pinagpala ng Panginoon. Hindi niya nakita na ito pala ang kahihinatnan kung bakit siya dumaan sa napakaraming pasakit sa buhay. Alright? Tutong si Joseph, naging siyang vizier ng Lower Egypt. Okay? Kasi noong time na yon, pag sinabing Lower Egypt, sa northern side ng Egypt, noong time na yung divided ng Egypt, hindi po siya nag-rule all over Egypt, sa Lower Egypt lang, sa northern side. Noong time na yun po mga kapatid, papaliwanag ko mamaya yung Hyksos dynasty, noong time na yon, ang namumuno po sa Egypt ay hindi Egyptians. Kaya noong panahon ni Moshe, sabi nila hindi kilala si Joseph kasi ang namumuno ng time sa panahon ni Joseph ay hindi Egyptians. Mga Hyksos. Ang mga Hyksos, ang term nila sa mga foreign rulers. Kasi noong time na yon, magulong Egypt, pagdating ng mga sa northeastern, western Asiatics, pagpunta na sa Egypt, walang maayos na pamumuno dito sa Egypt. So ginawa nila, isakupin natin to, tayo ngayon na mamuno. Kaya kahit papaano, naging mabait kay Joseph yung Pharaoh na hindi naman Egyptian, pero sila ang namumuno sa Lower Egypt. Ang capital nila ni Avaris, yung buong region is Goshen. Yun yung makikita natin binanggit sa Bible na Goshen. So ito, pag nakita natin itong map, nandito sila galing. Yung mga Hyksos, dito rin galing, pumunta sila dito sa Lower Egypt, which is the northern part of Egypt. Alright, alam po natin din yung kwento, kaya nagka-encounter muli sila. Nagkaroon ng matinding taggutom. Alright? At ito ang ginawa ng Panginoon para pagsamahin uli sila. Imagine niyo yun, isang pangit na kwento, ginamit ni Lord para pagsamahin itong pamilya na ito, para iligtas, para sustain. Kaya mga kapatid, pag ikaw dumadaan sa napakatinding adversity, sabi mo lahat ng kamalasan sa buhay mo, maring iyan ang paraan ng Panginoon para ikaw may preserve. Para may preserve. Okay? Kaya huwag ka magtatampo. Basta mag-follow ka lang sa lead ng Panginoon at ikaw hindi ka niya pababayaan. Kaya nung itong nakita nating kwento, si Joseph ang naging paraan para mag-survive ang kanyang mga kamag-anak sa bandarito sa Beersheba at nagpunta sila sa Goshen, sa city of Avaris, kung saan sila nabuhay sa panahon ng matinding tagutom. Nais ko pong mag-share po sa inyo ng 5 lesson po na kukunin natin dito po sa Genesis chapter 45. Ready na po ba tayo? Ngayon po, alam niyo naman tayo dito, bilingual tayo dito, ipapakita po natin yung Tagalog at yung English. Pero sa umaga na ito, sundan na lang po natin yung Tagalog. Ayos naman po naman sa inyo, ano? Alright. Kasi wala tayong foreigner ngayon sa umaga na ito. Pag mayroong foreigner, kinakailangan natin magano. So, unang-una, mahalin ang ating pamilya kahit ayaw sa atin ng iba. Ito yung naranasan po ni Joseph. Kahit nasabihin natin napakasama na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, natutunan niyang patawarin ang kanyang mga kapatid. At siya ay naging willing, talagang andun yung puso niya, ililigtas ko pa rin ang pamilya ng aking tatay. Kasama siya doon. Yun pala ang layunin ng Panginoon sa akin. Kaya ako, pinauna ni Lord pumunta sa Egypt. Ayun mamaya ang sasabihin ni Joseph. Alam niyo po, kasi nga bilang mga anak, panahon ni Joseph, bata siya, hindi niya pinili na mangyari sa kanya yung mawalay siya sa kanyang pamilya, mabenta siya, mapilitan siya mag-adjust sa bilang alipin sa mga taong iba ang salita, sa ibang lugar, wala siyang proteksyon. Napaka-unfair na pagdaanan ng isang bata yung ganun. Di ba? Siguro nakikita natin sa mga kalye dito, at least dito, wala namang nangaalipin dito. Gang, siguro, pag meron dyan yung mga, may mga gang-gang yung mga yun, di ba? Ganon. Pero, sabihin natin, napaka-unfair naman ang bata dumaan sa mga ganon. Pero hindi pinabayaan ng Panginoon si Joseph sa pagkakataon na to. Basahin po natin ang Genesis chapter 45 verse 1. So dito po ako sa Tagalog. Kaya't hindi nakapagpigil si Joseph sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya. At sumigaw siya, "Paalisin niyo ang lahat ng taong sa harapan ko." Gising na kayo. Sumigaw eh. Hindi ko kayo pinaalis. Yung dito, yun yung umaalis. Okay po ba yun? Hindi. Sumigaw daw eh. No? Kaya't walang sino mang nakatayo sa harapan ni Joseph ang nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak siya ng malakas.
Kaya talaga ako, as totoo lang, nung pinapanood ko yun, yung video na yun, umiiyak ako sa bahay. Lord, uh, napaka-touching ng, grabe. Okay, anyway. So, umiyak siya ng malakas at narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng Farao. Bakit ganon? Itong pinaka-leader namin, yung vizier. Pag sinabing vizier, siya yung pinaka-pinuno. Yung hari, wala lang, pabanjing-banjing lang yung mga yon. Parang sabihin natin sa Brunei, parang sabihin natin sa Thailand, yung hari nila, walang ginagawa yan. Sino ang busy? Yung prime minister. Ganon. Alright. So, si Jose ang vizier. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ako'y si Joseph. Buhay pa ba ang aking ama? Imagine niyo yun. Hindi namin akalain itong vizier. Kapangalan niya yung kapatid namin. Tapos tinatanong niya sa amin yung tatay niya. Pamalay namin. Di ba? Malay namin. Ako si Joseph. Well, siguro yung pangalang Joseph, hindi siya Egyptian name. Sa bakit sinasabi yung tunay niyang pangalan sa amin? Galit. Bago kami dito, galit na galit sa amin to. Pinagbintangan kami mga espiya. Tapos ganito. Buhay pa ba ang aking kaba? Pamalay namin si tatay mo. Di ba? Hindi makasagot sa kanya ang kanyang mga kapatid sapagkat nanginginig sila sa kanyang harapan. Kasi litong-lito sila, kapangalan niya yung kapatid namin. Hindi po ba? Pero tignan niyo yung attitude po ni Joseph, pinapakita niya ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Di ba? Ngayon, mas maliwanag sa susunod na verse. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ako si Joseph, inulit niya. Kasi hindi ni gets ng mga kapatid eh. Hindi sila nakaimik eh. Kapangalan mo yung bunso namin kapatid. Hindi naman bunso. Sumunod sa bunso. Buhay pa ba ang aking ama? Verse 4. Kaya sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. Diba? So umalis na yung mga Egyptians. At sila lumapit at kanyang sinabi, ako yung si Joseph, inulit niya. Na inyong kapatid. Yun ang shocker sa kanila. Iba, dito sinabi ako si Joseph, kapangalan, pero na iyong kapatid. Yun ang kagulat-gulat doon. Seryoso? Seryoso? Na inyong pinagbili upang dalhin sa Ehipto. So, imagine na i-shock sa kanila. Siguro, tumindig yung nila. Kinilabutan sila. He's the vizier of Egypt. And he's here. At siya yung kapatid namin. Parang lahat ng kaguluhan sa isip na pumasok siguro ng mga kapatid. I can't believe this. Diba? Parang hindi sila maniniwala na, pero syempre, bakit magsisinungaling sa amin? To, paano niya makikilala yung kapatid namin? Unless na siya talaga yon, di ba? At hindi siya galit. Umiyak eh. Umiyak. Di ba? So, mga kapatid, imagine niyo even before nangyari ito, sa chapter 44 pa lang, yung kanyang isip talagang mix na. Mula nung dumating yung mga kapatid niya para bumili, nag-isip siya ng diskarte para mapapunta yung kapatid at mapapunta yung tatay, which is later on, nag-isip siya, kinakailangan niya gumawa ng diskarte na pagbintangan sila. Tapos yung, napansin nyo kanina sa story, yung pag-alis nila, andun yung silver, yung pinambayad nila, di ba? Para maipahamak sila at nahuli sila. Nagnakaw kayo. Ayan, nagnakaw. Anyway, in-skip na natin yung part ng story na yon. Pero all throughout the years, decades, na hindi sila nagkita-kita, andun pa rin sa puso ni Joseph ang kanyang pamilya. Diba? Naalala niya yung mga dream niya. Nung sinabihan niya yung mga kapatid niya, yung binigay sa kanya ng Lord na mamumuno siya sa kanila. At nakita niya, nag-bow down sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ito na pala yung katuparan na sila ay nagpatirapan sa harap niya. At hindi yun para sambahin siya. At hindi yun para magmalaki sa kanya. Ito pala ay paraan ng Diyos para siya ang magligtas sa kanyang sariling pamilya. At kung ikay ay gagamitin ni Lord upang magligtas sa iyong mga kapamilya, hindi mo magagawa yon kung wala kang pagmamahal sa kanila. Kaya yun yung pinupoint po natin dito. Kahit anong sakit ang ginawa sa iyo ng mga kapamilya mo, kahit tatay mo pa yan, kahit sinabihan ka ng malas ka sa buhay ko, kahit sabihin, ibintang pa sa iyo ang lahat ng mali na nangyari sa iyong pamilya, kung gusto mo mabuo muli at magkaroon ng reunification sa iyong pamilya, matuto kang magmahal sa iyong pamilya. Ngayon, ako iniisip ko, although hindi na sinasabi sa scriptures, it's possible na sa simula nung siya ay binenta, andun yung galit sa kanya. But although hindi sinasabi, naguhula lang ako dito. Ang point ko dito is, eventually,
dumaan siya ng healing process nung nakita niya na ang Diyos ay kasama niya sa kanyang lahat ng pinagdaanan niya sa Egypt. Alright? Dumaan siya sa healing process. Kaya, nung nasa punto na ito, na siya ang mataas na pwede siyang maghiganti sa kanyang mga kapatid, hindi niya ginawa yon. Pinakitaan niya ng pagmamahal. Imagine mo, ikaw yung pinuno. Parang sabihin natin na pinakamatibay na tao dyan. Tapos nakitang humagulgol, umiyak ng napakalakas. Yun ang nagpa-break sa puso niya. Itong mga kapatid ko pa rin itong mga ito. At sila ang magiging connection ko upang makita ko muli ang aking ama. Ganon din yung sa kwento ni Jacob, no? Nung sinabihan ng Panginoon si Jacob sa isang dream, pwede ka nang umuwi. Okay? Tapos, gumawa siya ng paraan para itakas yung pamilya niya magmula sa Padan Aram, at tumakas nga siya, galit na galit sa Laban, hinabol siya. Yung si Laban, yung biyanan niyang lalaki. Bakit mo tinakas? Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Hindi ko man lang nakita na nakapagpaalam ako sa aking mga apo at aking mga anak. Diba? Pero andun yung binigay ni Lord na sign na pwede ka nang umuwi. Ito naman, ito yung pagkakataon mo na magsama-sama muli kayo. Ngayon, desire mo ba talaga na makasundo muli ang buong pamilya mo o meron kang i-ekis doon? May family picture ko siguro kayo, pinotoshop mo, binura mo yung, inekis mo yung si ate, si auntie, ganon. Ginanon ba? Di ba? Noong una pa nung wala pang ganyan, di ba? Paano nyo ini-ekis yung mga mahal nyo sa buhay? Pinupunit yung picture. Okay, yung yung eraser, ginagano nyo, o yung pen, ginagano nyo, sinusungayan, gano'n. Di ba pag galit ka, hindi ka gagamitin ng Panginoon sa reconciliation at reunification kung may galit ka pa rin sa kanila. Ikalawang punto po natin, sundin ang mas magandang plano ng Diyos sa inyong pamilya para sa kinabukasan. Hindi siya nanatili sa nakaraan nila. Yung paano siya inapi, paano siya binenta, lahat yon. At kung isipin nyo, pwedeng sabihin niyo, alam niyo mga kuya, maupo kayo dyan, le-lecturean ko kayo. Ilang taon ang pinagdaanan ko, bawat taon na pinagdaanan, ikukwento ko sa inyo. Hindi lang sa basta masakit yung ako'y binenta nyo, ako'y nakulong. Ang dami pang kamalasang nangyari sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyo, nang dahil lang sa nainis kayo sa panaginip ko, yun lang yun. Hindi ko naman inagaw yung aso mo. Hindi naman kita kinupitan. Kung tutusin, sana binaliwala niyo yung dream ko, sira ulo itong kapatid kong ito. Ganun na lang sana eh. Pero pwede niyang lecturean yung mga yon. Pero hindi. Hindi na, kalimutan na yon. Ang mahalaga, nandito kayo, nandito ako, kasi may plan on Diyos para sa atin. Tuloy natin ang pagbabasa sa verse 5. Ngayon, huwag kayo magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili. Okay? Alam niyo, may kasalanan kayo. Sisisihin niyo yung sarili niyo. Kasi ngayon, alam niyo, wala kayong laban sa akin. Forget it. Hindi ko kayo sinisisi. Huwag na rin kayo magsisihan. Huwag na rin kayo mag-guilty. Okay na yon. Bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ako'y ipinagbili niyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Elohim, God, na una sa inyo upang magligtas sa inyong buhay. May purpose si Lord kung bakit ako nakarating ng Egypt. May mga pangyayari sa buhay natin, hindi mo alam kung bakit ka napadpad sa ganong lugar. Kahit sabihin natin na naging abogado ako, naging engineer ako na gano'n, hindi naman talaga yung choice kong ganito eh. Pinagbigyan ko lang yung tatay-nanay ko para may mapagtapos o yung tita ko na nagpaaral sa akin. Pero hindi naman ito talagang gusto ng buhay ko eh. I'm telling real stories, okay? Namatay yung mga magulang namin. Pinaghati-hati kami sa mga tito-tita namin. At kung alam niyo lang kung paano kami tinarato ng aming mga ikalong magulang. Hindi ko personal story to. I know ng mga testimonies ng mga former members namin. Anyway, hindi yun ang inano ni Joseph. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga sa akin, ba't tayo narito? At ang dahilan ay ang Diyos. Ang Diyos ang dahilan. Sapagkat ang tagutom ay 2 taon na lupain, may kakaharapin tayong matindi. Yun ang paghahandaan natin. Hindi yung magtutuusan pa tayo, o ikaw magbabayad ka sa akin, ha? 1 hektarya yung inagaw mo sa akin, ha? Ganun. Yung mga ganun ba? At 5 taon pa rin hindi magkaroon ng pagbubukid o pag-aani man lang.
Next verse. Sinugo ako ng Elohim. Di ba? Hindi sa binenta niyo ako, which is nangyari, pero ay ako pala yung sinugo ng Diyos sa pangyayari ito. Sinugo ako ng Elohim na una sa inyo upang manatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kasi nga po, siya yung nag-interpret ng dream ng Pharaoh, tapos kinakailangan, dadaan sila ng 7 taon ng kasaganahan at kinakailangan nila mag-ipon. Kayo po ba ay pagka sumagana kayo, gastos agad? Bili ka agad ng ganon. Di ba? Or Starbucks agad. Di ba? Ganon. Hindi mo alam sa mga Starbucks. Pero yung gastos agad, ano? Paano kapag may 7 taon nakasunod na taghirap? Hindi mo alam. Di ba? So, pag kayo binilas ng Panginoon, Lord, bakit binigyan niyo ako ng sobra-sobra ngayon? Nakakabat naman ito? Baka may darating na pagsusubok. Ayun, susubukan ka nga talaga ni Lord. So, ano nangyari? Dahil doon, tayo'y naligtas. Kasi nag-ipon tayo. 7 years ago and then 2 years na, saka sila dumating. Meron pang 5 years daw sabi. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin rito. Kaya wala akong tampo sa inyo. Okay na ako doon. Pero paano nangyari yon? Because may perspective si Joseph na spiritual. Nagre-reflect kasi siya. Naramdaman niya yung presensya ng Panginoon sa kanya nung siya ay alipin. Nung siya ay pinagkatiwaala ni Potiphar, na sa buong sambahayan niya, siya ang pinaka-manager. No, kahit siya'y nakulong dahil napagdiskitahan siya naman ng misis ni Potiphar, napunta siya sa kulungan, siya rin pinagkatiwala ng jail warden doon. Kung nabahala dyan, kasi magaling siya. Na kahit nakalimutan siya ng 2 niyang kaibigan, yung nanaginip din sila, at sinabi niya yung meaning ng kanilang dream, yung chief baker and cupbearer, di ba? Kinalimutan siya. Yun ang sabi doon, di na natin pinuntahan. And they forgot him. Until later on, may nag-recommend, yung naghahanap nga ng interpreter ang Pharaoh, saka siya naalala. Di ba? So, kung tutusin, pwede siya magtanim na sama loob doon. Pero sabi niya, kalimutan mo na yun. Si Lord ang nagdala sa atin dito. At kaya, walang pagsisisi. Walang regrets. Wala siyang control sa mga ganun eh. Di ba? Wala siyang control sa ganun. Pero si Lord ang may control sa lahat. Amen po ba? Hindi kayo nagsugo sa akin dito kundi ang Elohim at ginawa niya ako bilang aman kay Pharaoh at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumunta kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Joseph. Itong kagulat-gulat dito. Mas spiritual pa siya, tapos puntahan niyo si tatay. Binibigyan sila ng misyon. Siguro hindi sila na-imik. Siguro pinaprocess pa nila na, si Joseph ba talaga ito? Ay hindi siya galit sa amin, iniiyakan niya kami. At nagsasabi siya ng plano. Parang kung magaganito, no? Pag uwi, ako kasi naalala ko nung nasa abroad yung tatay ko, pag uwi, siyempre may pangarap siya sa amin, bibili tayo ng bahay, gaganto-ganto, no? Excited naman kami na matupad yon. Tapos kinuha siya ni Lord. Hindi natupad, ano? Kayo po ba yung, sabi ng mister mo, mag-abroad ako. Okay? Kikita tayo ng pera. Pagbalik natin, meron na makapagpatatay yung bahay. Excited. Yung mga anak natin makakapag-aaral sa magagandang eskwelahan. Exciting. Exciting, ganun. Parang ganun no? Sinabi ni Joseph, no? May plano tayo. Pumunta kayo dito, dalihin nyo si tatay. Meron ako mensahe para sa kanya. Ano yung mensahe? Okay? Kaya nga, sundin yung, mas magandang plano ng Diyos, ano? So, let's forget about the past. Let's look forward for the plan of God, for the future. Ginawa ako ng Elohim na Panginoon sa buong Ehipto. Siguro hindi makapaniwala ng tatay. Talaga? Sure ka? Ano ba to prank? No? Pumarito ka sa akin, huwag kang magtagal. Maninirahan ka sa lupain ng Goshen. Teka, ang lupang pangako sa amin yung Beersheba. Ba't pupunta sa Goshen? Okay? At malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak ng iyong mga anak, ang iyong mga kawan, mga bakahan, at inyong buong pag-aari. At dooy tutusan kita sapagkat may 5 taong taggutom pa. Oh, okay. Dapat magtulungan tayo sa panahon ng taghirap na to. Hindi tayo mag-aaway-away. Magtutulungan tayo. Tama po ba yon? Ganon ang pamilya. Magtutulungan po ba? Di po ba? At baka ikaw at ang iyong sambahayan at ang lahat ng iyo ay maging dukha kung hindi kayo susunod sa plano ng Diyos.
Magtiwala kayo. All this time, sinundan ko ang plano ng Diyos. Kaya ako nakarating sa ganitong pwesto. Magtiwala kayo. Mabubuhay tayo sa panahon ng tagutom na to. Okay? Alam ko marami pag January, panahon ng tagutom eh. Bakit? Inubos nung Pasko eh. Kaya atat-natat ka na ng sweldo na uli, no? Ubos-ubos biyaya, no? Okay, verse 12. Nakikita ng iyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, na ang bibig ko mismo, sabihin, ako mismo nagsasalita dito, ang nagsasalita sa inyo, sabihin ninyo sa aking ama kung paanong ako'y iginagalang sa Ehipto. He should be proud of me. Kasi akala niya patay na ako all this time. Hindi niya akalain na buhay pa at mataas ang karangalan at katungkulan. Alright? At ang ginagalang sa Ehipto at ang lahat ng iyong nakikita, magmadali kayo at dalhin ninyo rito ang aking ama. Sino pinaka-excited dito? Joseph. Diba? Si Joseph. Imagine nyo si Jacob nandun sa Beersheba. Ano na kaya nangyari sa aking mga anak? Pinagbintangan sila mga espiya noong sa, baka lalo silang nakulong. Imagine yung pag-aalala niya. Hindi niya alam, napakagandang pagpapala pala ang nakalaan para mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na matagal nang nawawala. Verse 14, humilig siya sa leeg ng kanyang mga kapatid na si Benjamin. Imagine mo, pinakita talaga ni Joseph yung kanyang affection sa kanyang kapatid. Alam niyo ang mahirap doon, si Benjamin, namatay ang nanay niya. Lahat ng kapatid niya sa ibang nanay. Di ba? Siya bunso, pero siya pinakaminahal ni Jacob. Kasi nga wala na si Joseph eh. Di ba? Iniisip, ayun, so, buhay, may kapatid pa ako. Buhay. At siya yung pinakamataas dito. Imagine niyo yung privilege ko ngayon. Anyway, at si Benjamin ay umiyak sa kanya leeg. First time ko makita yung kuya ko. Huli ko nakita yun, siguro maliit pa sila nung binenta. Medyo siguro malaki-laki na ng konti si Benjamin nung nangyaring siya binenta yung kanyang kuya. Hinagkan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at umiyak sa kanila. At pagkatapos ay nakipag-usap sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ngayon magkwentuhan tayo. Let's catch up. Pero I'm not here para to blame everything on you. I'm so happy to see you. I'm so happy. Finally, I have a family. May anak na si Joseph, dalawa. Si Manashe at si Ephraim. Okay? Pero imagine niyo yun, at ang napangasawa kasi ni Joseph ay si Potifera. Walang kinalaman yung kay Potifar. Isang priestess yung si Potifera. Siyempre, mga din yun. Mga New Egyptians din sila. So, gano'n nangyari. Pag sasabihin mo, alit naman ng pamilya natin, sinulolo ko sa side mo. May mga pinsan ba ako doon? Ngayon, all of a sudden, ang dami ko palang kamag-anak. At nandito sila. Right? Pangatlong point po natin, tutulungan kayo ng Diyos muling mabuo at maayos ang inyong pamilya. Kasi ito ang ginawa ng Panginoon kay Joseph. Dahil gusto niya mabuo ulit ang pamilya niya, gusto niya papuntahin dito, gumawa ang Diyos ng paraan pa para sila ay magkasama-sama. Kaya ito po ba ang nais niyo mga kapatid? Nais niyo mga. Sa kaso po namin hindi po kami nabuo. Huli ko natatandaan na may complete family picture kami is 1982. Magic. Ayan, okay, basahin po natin verse 16. Naibalita ang ulat sa sambahayan ni Farao. Dumating na ang mga kapatid ni Joseph, minabuti ng Farao at ng kanyang mga lingkod. Okay. Sinabi ng Farao kay Joseph, sabihin mo sa iyong mga kapatid, gawin ninyo ito. Kargahan ninyo ang iyong mga hayop, humayo kayo at umuwi sa lupain ng Kanaan. Kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan at pumarito kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamabuti sa lupain na Ehipto. Kung hindi dahil kay Joseph, hindi tayo maliligtas dito. Pagpapalain ko ang pamilya ni Joseph. Gano man kayo karami, ang the best portion of the land. Ganon kabait ang Diyos. Hindi ni-request ni Joseph to. Ito, pwedeng gawin ni Joseph to, pero ang nagsabi na ang Farao. Hindi po ba? At tamasahin ninyo ang mga katabaan ng lupain. Ngayon, inuutusan ka, gawin mo ito.
kumuha kayo ng mga karwahe sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga anak at ang inyong mga asawa, kunin ninyo ang inyong ama at kayo'y pumarito. So basically, marami kayong bibit-bitin mula doon, magdala na kayo ng parang ng sasakyan. Verse 20, huwag na ninyong alalahanin pa ang inyong pag-aari sapagkat ang pinakamabuti ng inyong lupain ng Ehipto ay sa inyo. You have better things here. Pagsusundin nyo ang plano ng Diyos. Pero kasi ganito yun, no? Gusto ni Lord, buo kayo. Kaya kung buo kayo, mararanasan nyo itong blessing na to. Hindi po ba? Kaya minsan siguro, kaya hindi matupad-tupad yung ibang mga blessings sa atin ni Lord kasi ayaw nyo magkasundo. Kasi ayaw magkapatawaran. Hindi makapag-usap ng maayos. Ano? Kailan ba kayo nagre-reunion? Pag may patay. Pag-uusapan nyo ba yung mga ganon? Ang pangit naman kung doon pa kayo lalo mag-aaway sa patay. Di ba ganon? Huwag naman sana, no? Pero ayusin natin. Kasi magugulat kayo ang himala ng Panginoon pag kayo ay willing na magmahalan muli sa isa't isa at hilingin nyo ang magandang plano sa inyo ng Panginoon. At kalimutan na nakaraan, tingnan natin kapag lahat tayo na nakakilala sa Diyos, lumapit sa Diyos na born again, bibigyan niya ng panibagong simulain, hindi lang yung bawat isa, kundi yung buong pamilya po natin. Kahit nasabihin nyo na may asawa ng iba, may asawa ng iba, ganon, hindi ko sinasabi paghihiwalayin nyo yung mga yon. Ibang usapan na po yun. Hamba, kasi ganit, may ibang pamilya si tatay, ibang pamilya si nanay. Okay, syempre mahirap na pagsamahin yung ganon, ano? Ibang usapan na yun, baka may mga legal aspect pa yun. Pero ang point dito ay magmahalan, magkasundo. Alright? Meron po kasi kaming churchmate na years ago, that was in 1990 actually, nakilala ko. Nung sila ay nakakilala sa Panginoon, hiwalay na sila at meron na silang sariling partners. Come to think of it, kalimutan nyo na yung legal aspect doon kasi that's not the point. Ano nangyari? Nilapitan ng ex-wife yung new wife. Okay? Naging magkaibigan sila. Dalahin natin yung ex-husband ko, your husband, sa Panginoon. Tinulungan pa ng new husband. Okay? Yung ganon. So lahat, yung both pairs, sabihin natin, hindi ideal, sabihin natin may problem. Pero yung pamilya nito at pamilya nito, lahat nasa Panginoon na rin. Nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng healing. Ewan ko na lang sa legal aspect, ibang usapan na yan. Pero may nagkaroon ng healing. Nagkaroon talaga ng healing. Alright? Meron talaga tayong mga kapatid na mga sitwasyon dito sa mundo na hindi natin maiayos. Kaya kahit ang divorce, ayaw ni Lord sa divorce. Pero pinayagan niya in a very limited condition. Okay? Which is, nakasulat sa scriptures, fornication. Diba? Very limited. Hindi yung whatever reason you want, mag-divorce kayo. Ano? Kaya kung, agree ba kayo sa divorce? Kung ayaw talaga ni Lord yun, pero kung pwede natin gayahin yung sa scriptures na very limited situations lang, baka pwede rin. Ano? Pero hindi ako nag-endorse mga kapatid. Sinasabi ko lang yung sinabi ni Moshe na gano'n. Ganoon nga ang ginawa ng mga anak ni Israel. At ayon sa sinabi ng Faro, ay binigyan sila ni Yosef ng mga karwahe at mga mababaon sa daan. Wow. So, sabi ko nga sa inyo, bakit napakabuti nila? Ay kasi ito'y fellow Western Asiatics tong mga rulers in Egypt, mga Hyksos. Yung Hyksos, tawag sa kanila yung mga rulers of foreign lands, Hekakashe. Okay, 15th dynasty, second intermediate period. So this was about 630 to 530 BC. More or less, give and take mga 30 years po yan. Dito namuno ang mga Hyksos. Eventually, nung lumakas ulit yung mga Egyptians, sinipa nila yung mga Hyksos. Balik na naman yung mga Egyptian dynasty. Kaya pagdating po ni Moshe, hindi kilala si Joseph. Kasi ibang dynasty na yon, ibang lahi pa. Nasundan po ba natin? Verse 22. Binigyan niya sila ng lahat ng pamalit na bihisan. Talaga grabe kompleto ang blessing ni Lord sa kanila, no, mga kapatid. Ngunit binigyan niya si Benjamin ng 300 pirasong pilak. Grabe ang blessing, 300 pieces of silver at 5 pampalit ng bihisan. Nagpadala siya sa kanyang ama ng ganito, 10 asno, may pasang mabuting mga bagay mula sa Ehipto. Ang daming pabaon, blessing, pasalubong. At 10 babaeng asno na may pasang trigo, tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. So, sila ay well provided sa kanilang biyahe papunta at susunduin pabalik ng Egypt. Okay? Pang-apat po na lesson. 5 po tayo pero dire-diretso na po ito.
Bubuhayin ng Diyos ang pag-asang magkaisa muli ang iyong pamilya. Now, siguro sa inyo, parang gusto nyo dito magsimula. No, pero ako sinasuggest ko yung una, yung magmahalan. Talaga bang nangyayari itong mga bagay na ito? Na hirap kami. Naglakas loob lang kami pumunta sa Egypt para bumili ng makakain. Pinagbintangan pa kami espiya, pero ang kahihinatnan pala ay mas malaking biyaya. Patitirahin kami doon, hindi kami magkukulang, hindi kami magugutom. Sasagana pa ang aming buhay doon. Sa kapatid naming nireject namin. Right? Ang galing ano? So, bubuhayin muli. So imagine niyo yung mixed emotion yung mga kapatid. Pauwi sila ng Beersheba. Tapos, paano ba natin papaliwanag to kay tatay? Ang dami nating dala. Di ba? Nung papunta tayo dito, tayo pa yung nag-gift kay Joseph. Kasi nakita yung silver sa ano namin, baka ninakaw namin yun. Pampalubag loob, di ba? Pero ngayon, babalik kami na mas maraming dala. Right? Tingnan natin sa sumunod na bahagi ng kwento. Verse 24, kaya't pinahayo niya ang kanyang mga kapatid. Nang papaalis na sila, sinabi niya sa kanila, huwag kayong mag-away sa daan. Nakikita niyo, ina-anticipate na, pag wala na ako, alam mo, kung ano-ano pag-uusapan niyo dyan, huwag kayong mag-aaway sa daan. Inayos ko na dito. Okay? Tapusin niyo na rin sa inyo itong mga issue na to. Ang dalahin niyo ay yung magandang balita. Kasi yan ang makakaspoil, yung hindi nyo matapos-tapos sa pagpapala ng Diyos sa atin. Ano? Di ba nakakainis yung gano'n? Yung na-spoil yung plano, di ba? Verse 25, umahon sila mula sa Ehipto at dumating sa lupain ng Kanaan kay Yaakov na kanilang ama. Sinabi nila sa kanya, buhay pa! Sa katunayan, siya ang pinuno sa buong lupain ng Ehipto. You must be kidding me. Sabi niyo, pinatay niyo. Tapos sasabihin yung buhay pa at napakataas pa ng tungkulin niya sa Egypt. Nabigla siya, si Jacob, hindi siya makapaniwala sa sinabi niya. So, paano nila makukonvince? Ito nga, dami-dami namin dalang karwahe, blessing. Baka pinaprank na naman kayo ng mga Egyptians. Hindi po. Tingnan natin sa verse 27. Subalit ng kanilang sabihin sa kanya ang lahat ng mga salita na sinabi ni Joseph sa kanila at nang kanyang makita ang mga karwahe na ipinadala ni Joseph upang dalhin siya, ay nanauli na ang diwa ni Jacob na kanilang ama. Lalim. Anyway, ito sa English para mas maintindihan nyo. The spirit of their father Jacob revived. Alright. At sinabi ni Israel, sino si Israel? Si Jacob din yun. Yun yung bagong pangalan ni Jacob. Sapat na. Si Joseph na aking anak ay buhay pa. Dapat akong pumunta at makita ko bago ako mamatay. As in, excited siya. Bis na, pack na tayo. Iwanan natin to Beersheba. Si Lord na bahala sa atin dito at least for the next 5 years. So, ganun. Anyway, mahigit pa doon eventually mangyayari. Parang na-imagine ko din yung excited. Si Jacob mismo, pinauwi siya, nakasalubong niya si Esav. Kabadong-kabado siya, baka siya lipulin ng kanyang kapatid. Tapos nagkasundo sila. Tapos sabay silang umuwi. Pinuntahan nila ang kanilang tatay na si Yitzhak. Iniisip niya ako, buhay pa ba ang tatay ko, si Yitzhak? Pagdating doon, nabuo muli ang kanilang pamilya. Kaya kahit nung unang pagkikita nila ni Esav, na kasi ni Jacob, sino tong mga ito? Napakaraming anak, napakaraming ganon. Kami po ang iyong mga lingkod. Ito, nagbibigay kami ng pangpalubag loob. Kay Esav. No, huwag niyo isipin yan. Huwag maisipin yan. Kumilos din ang Diyos sa puso ni Esav para patawarin si Jacob. Alright? Ngayon, tatanong po ako sa chapter 46. Well, that's the last verse anyway of chapter 45. Kasi bubuhayin nga ng Diyos ang pag-asang magkaisa muli ang iyong pamilya. So, ito, nagpunta na sila sa chapter 46 verse 1. Kaya't naglakbay si Israel, dala ang lahat ng iyang pag-aari at dumating sa Beersheba. At nag-alay doon ng handog sa Elohim ang kanyang amang si Yitzhak. At nagsalita ang Elohim kay Israel sa mga pangitain sa gabi. Diba? Natatanya si Jacob ilang beses na nagkaroon ng pangitain sa Diyos. Di ba? Nasa Bethel siya, bago pumunta sa Padan Aram, nakita niya ang Diyos. Natutulog siya sa isang batong pilo. Tapos, panaog yung mga anghel. This is the house of God. Bethel, house of God. Nung sinabi ng Diyos na, pag anuhin mo yung mga tupa, pagmitin mo yung mga may spots, para dumami sila, pangitain din yun. Ito, may pangitain na naman ng Diyos para kay Jacob. Okay? Jacob, sumagot siya.
narito ako. Sinabi niya, ako ang ang Elohim ng inyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat dooy gagawin kitang isang dakilang bansa. Mapapansin niyo yung pattern, ano? Sa Genesis 12, si Abraham, nung nagkaroon ng famine sa Kanaan, sabi ni Lord, alis ka ng Urkesh, punta Kanaan, alakabayin mo yan, yan ay papamano ko sa'yo. Tapos nagka-famine. Eto yung papamana mo sa akin, tuntua pa naman ako dito. Sa dulo ng chapter 12, pumunta siya sa Egypt. Parehong-pareho sila ng karanasan. Si Jacob, dahil may famine sa Kanaan, kung ito yung ipapamanang yung lupa, bakit puro famine? Tapos, sa Egypt kami mag-refuge. Ganun din ang nangyari sa Panginoong Hesus. Nung pinagbantaan siya ng Herod, di ba? Tumakbo sila sa Egypt. Alright? And out of Egypt, I called my son. Alright? Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat dooy gagawin kitang isang dakilang bansa. Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. So tuloy-tuloy yung pangako, hindi kayo mauubos. Itutuloy natin yung misyon. Pupunta ako kasama mo sa Ehipto at muli rin kitang ibabalik. At isasara ng kamay ni Joseph ang iyong mga mata. Okay? You will have a peaceful departure. The end of your life is gonna be peaceful. So, imagine mo yun nasasabihin sa iyo ni Lord. Yes, Lord, susunod ako sa ano mo. Naging foreigner ako sa Padan Aram, kahit yun ay pamilya ng aking anak. Pero naging slave ako, niloko niya ako ni Laban. Ngayon dito sa Kanaan, sa Beersheba, nakaranas na naman kami ng kahirapan. Ngayon, ang sabi mo, Lord, sige, lalakbay. Alam nyo, ganyan ang buhay natin. Naglalakbay lang tayo dito. Kaya hindi ito ang ultimong pangako ng Diyos sa atin. Babaguhin niya itong kaya nga new heaven and new earth. Kaya, huwag kayong makikipagtalo para lang sa lupain. Hindi ko nasabi huwag niyo huwag niyo ipaglaban ng iyong karapatan, na ibang usapan na 'yon. Pero sabihin, huwag kayong makikipag-away. Pwede kayong magligal, ano naman yun, permissible naman 'yon. Pero huwag kayong makikipag-away dahil diyan. Mahalin niyo ang pamilya niyo. Mahalaga, pagdating natin sa kaharian ng Panginoon, who will inherit the earth? The meek will inherit the earth. Di ba? Sabi ni Jesus, di ba? Alright, verse 5. Kaya't naglakbay si Jacob mula sa Beersheba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama. Ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. Mga karwahe na ipinadala ng Farao kay Jacob. Dinala rin nila ang kanilang mga hayop, ang mga pag-aari ng kanilang natamo sa lupain ng Kanaan. At dumating sa Ehipto si Jacob at ang lahat ng inapong kasama niya. Dinala niya sa Ehipto ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya at mga kanyang buong binhi. Ang dami! Ganon ang tindi ng blessing ng Panginoon. Ngayon, from verse 7, inilaktawan ko yun kasi listahan yun ng mga pangalan ng mga naglakbay. Tatalon ako sa verse 26. 66 na katao sa kabuuan ang lahat ng sumama kay Jacob sa Ehipto. 66. Siguro parang kung puno ito, mga nasa ganong karami ang capacity. Ganong karaming tao naglakbay. Na kanyang sariling mga anak, bukod pa sa mga asawa ng mga anak ni Jacob. Kasama ang 2 anak ni Joseph na ipinanganak sa kanya sa Ehipto. Kasi taga doon na sila, si Ephraim at si Manashe. Okay? 70 katao sa sambahayan ni Jacob na pumunta sa Egypt. So parang binilang na rin yung pamilya ni Joseph, kahit naman hindi sila galing ng Beersheba. So, 70 sila. Alright? Ganon karami. Tuloy natin sa verse 28. At sinugo ni Israel si Yehuda kay Joseph, o si Judah po yan, upang ituro ang daan patungo sa Goshen. At dumating sila sa lupain ng Goshen. So, imagine niyo, parang, siguro yung mga iba sa inyo nakapunta sa isang mas maunlad na bansa. Pagdating nyo doon, ang ganda naman lang dito. Nakahawak ako ng snow. Ang ganda ng mga gusali nila dito. Ang lamig-lamig. Parang yung bagong salta ko. O siguro ang probinsyano ka, unang dating mo sa Maynila, ganito pala rito sa Maynila. Anyway, inihanda ni Joseph ang kanyang karwahe at umahon upang salubungin si Israel na kanyang ama sa Goshen. Humarap siya sa kanya, yumakap sa kanya, at umiyak ng matagal sa kanyang leeg. Sinabi ni Israel kay Joseph, ngayon, hayaan na akong mamatay pagkatapos na makita kong ikaw ay buhay pa. Sabihin, natupad na. Hindi na sinasabing patayin niyo ako ngayon. Ang sinasabi, okay na ako, mapayapa na ako.
Kasi hindi ko akalaing mangyayari ito na makikita ko pa uli at napakaganda ng buhay. At ikaw pa ang nagligtas sa amin. So, iyon yung punto natin. Bubuhayin ng Diyos ang pag-asang magkaisa. Pero pag tinignan niyo po sa Hebrews 11, okay? Hebrews 11. Ang sabi doon, si Abraham nabuhay sa mga tolda kasi they were looking forward for the heavenly city. Hindi dito. Ang pag-asa natin ay yung bagong kaharian na ibibigay sa atin ni Lord. Hindi ka man magmana ng ano dito, ang namana mo lang ay lupa sa paso. Huwag niyong alalahanin na the meek shall inherit the earth. Di ba? Sabi ni Jesus. Alright. Last point. Tatalon po ako sa chapter 50. Okay? Huwag hukayin ang nakaraan at maghiganti sa mga pagkakamali sa iyo. So, ito yung lesson kay Joseph. Okay? Ito yung isa sa pinakamadamdami na part ng huwag hukayin. Kasi pag dinil na sa iyo ni Lord yan, napatawad mo na. Pero obviously naman, hindi naman mangangahas itong mga kapatid na uulitin kay Joseph yung ginawa nila. Di ba? Kasi kailangan natin pag-usapan, baka ulitin eh. Siyempre, sa palagay na to, hindi nila kayang ulitin yun kay Joseph. siya ang Panginoon doon eh, di ba? Alright, tingnan natin sa chapter 50 verse 15. So, patay na si Jacob. Nilaktawan natin. Nang makita ng mga kapatid ni Joseph na ang kanilang amay patay na, sinabi nila, baka may galit pa sa atin si Joseph. Tiyak nagagantihan niya tayo sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa atin. Nag-aalala sila. Naku, patay na tayo dito. Kaya't ipinasabi nila kay Joseph, inutos ng inyong ama bago namatay na sinasabi. Actually, inimbento nila to. Inimbento nila to. Ganito ang inyong sasabihin kay Joseph. Meron siyang last will and testament. Okay. Hinihiling ko na ipatawad mo ang mga pagkakasala ng iyong mga kapatid at ang kanilang pagkakamali sapagkat sila'y gumawa ng kasamaan sa inyo. Parang ako na nagko-confess sa kasalanan ng iyong mga kapatid. Hindi nila magawa ma-confess eh. Pinadaan pa nila kay tatay. Patawarin mo. Siya ginawa sila ng kasalanan. Kung totoo siya pwedeng gawin nila, Joseph, sorry, nagkamali kami sa iyo. Babawi kami sa iyo. Hindi ka na eh. Dinaan pa talaga sa tatay eh. Gumawa pa ng kwento eh. No? Anyway. Hinihiling namin na ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Elohim ng iyong ama. Okay? So, parang sumasakay sa tatay para patawarin. Umiyak si Joseph nang magsalita sila sa kanya. Bakit siya umiyak? Kasi hindi yun ang nasa isip niya. Wala siyang iniisip na maghigante. Lumapit at nagpatira pa ang kanyang mga kapatid sa harapan niya at sinabi, narito, kami ang iyong mga alipin. Mga kapatid ko kayo, nung buhay si tatay, hindi ko kayo tinreat na mga alipin. Kasi ngayon magiging alipin kayo. Kapatid ko kayo. Anong sagot niya? Subalit sinabi ni Joseph sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Elohim, Diyos? Kayo, ninasa ninyong ang masama laban sa akin. Ngunit iniligay ng Elohim para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao, hindi lang kayo. Kaya't huwag kayo ngayong matakot, pakakainin ko kayo at ang iyong mga anak. Sino ngayon ang servant? Siya pa magpapakain eh. Diba? Of course, Panginoon pa rin siya. Kaya kanyang silang inaliw at mabait na nakipag-usap sa kanila. Ang ganda, basahin nga natin sa English. Baka ilang beses nyo na ito binasa sa English. Verse 19, but Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me. Okay, all together. But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Kasi hindi nagtanim ng sama ng loob si Joseph. Sobra-sobra yung blessing ni Lord kay Joseph. Bakit niya pa sisingilin ang kasalanan ng mga kapatid niya sa kanya? Ano yung pambabayad nila? Di ba? At masaya na siya, kasama ko kayo dito. Buhay tayong lahat. Diyos ang nagdala sa atin dito. Pinauna lang ako. Pinauna lang. Di ba yung sinabi kanina? Pinauna lang ako. Amen? So, ano yung mga lesson natin? Mahalin ang ating pamilya kahit ayaw sa atin ng iba. Sundin ang mas magandang plano ng Diyos sa inyong pamilya para sa kinabukasan. Tutulungan kayo ng Diyos muling mabuo at maayos ang iyong pamilya. Ito prayer natin.
Bubuhayin ng Diyos ang pag-asang magkaisa muli ang iyong pamilya. Huwag hukayin ang nakaraan at maghiganti sa mga pagkakamali sa iyo. Eventually, kung hindi man mangyari ito sa buhay natin, yung iba nangyayari yan, nandun tayo sa ataol, kung nakakarinig nga lang yung nasa ataol, saka pa nagkabati yung mga nandun, Iba, imbis na, lalo pa nga, yung mistress pa, nagsapakan pa, gano'n. Huwag naman sana gano'n, alam natin magkakaroon ng grand reunion sa susunod na buhay. Pagbabalik ni Jesus, lahat tayo, pag-iisahin ni Lord, wala na talagang away. Yun yung the greatest family reconciliation and reunification. Ang gusto ko pag-usapan ninyo, siguro pares-pares, alin sa mga tatlo na to ang dapat yung pagtuon ng pansin sa kaso ninyo? Right? So mag-discuss po tayo. Pero before that, Panginoon, salamat po. Mahal niyo po ang aming pamilya. May plano po kayo sa amin, Lord. Kahit nandito sa lupa, gusto niyo po pala, para kayo ni Lord, na kami maging kasangkapan sa kaligtasan ng aming pamilya. Na mabuo kami, Lord. At sana ma-born again din po ang mga mahal namin sa buhay. Lalo na po yung mga ligaw. Hinihiling ko po, Panginoon, maraming pamilya ang represented dito. Pagalingin niyo po ang mga puso ng mga wasak ang pamilya. Kulang ang miyembro ng pamilya. O namatayan sa pamilya. Lumaki na walang tatay, walang nanay, Lord. Mabuo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pamilya, Lord, ibibigay niyo sa kanila. Maging sila ay iampon o tunay na anak. Maging sila ay inapi, minaltrato, Panginoon, magkaroon ng kaayusan, pagbubuo, reconciliation, reunification. At ito po ang aming pananampalataya sa inyo, Lord, na aayos ang aming pamilya. Sa father side, sa mother side, at sarili naming pamilya. At hindi mawawasak ang sarili naming pamilya. Hindi kami magkakabreak ng aming asawa at ang aming mga anak, Lord. Kami ay magiging modelo para sa kanila, para sa maayos na pag-aasawa, maayos na pamilya. Maraming salamat sa mga lesson na nahango namin sa kwento ni Joseph at ito'y aming itatago sa aming puso at gagawa ng paraan, Panginoon. Maraming salamat sa ngalan po ni Jesus.